hindi mo kayang umupa ng mga kondo ng 10 to 15,000. That's ridiculous. Kakainin na agad almost 50% ng iyong sweldo. So makikita mo talaga ang problema, hindi talaga yung gastos eh. Ang problema natin talaga is sistema at disiplina. Kumikita ka na ba naman 25,000 pesos kada buwan pero lagi pa rin kapos? Tanong mo siguro, Coach, saan napupunta ang pera ko? Don't worry, hindi ka nag-isa at pag-usapan natin to. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Sa araw na ito, we're gonna talk about something very close to your wallet and pocket. Paano ba ang tamang pagbabudget kung kumikita ka na ng 25,000 pesos kada buwan? Especially, this is for corporate employees, OFW, single parents, breadwinners, at lahat ng mga taong gustong humawak ng tama tungkol sa iyong pananalapi. So, let's break it down. Gagamitin po nating formula po ngayon, savings, needs, and want method. Ulitin ko savings, needs, and want method. Let's go! Okay, pag-usapan muna natin syempre yung savings. Ang savings, unahin po muna kung ano ang percentage na gusto mong ilagay. Okay? Depende yan. Kung gusto mo 10%, 20%, 30%, nasa yan. Tapos, may needs, kung ilang percent and wants. Pero for the sake of discussion and computation, hindi ko ini-impose to sinasuggest lang to. Okay? Para meron lang tayong pag-uusapan. Let's say, sa savings po natin 30%. Sa 25,000, 7,500. Sa wants po natin, yung kagustuhan po natin, syempre para mag-enjoy ka, 20%, 5K. Tapos sa needs naman, 12,500, 50%. So pag-usapan natin kung sa 12,500, anong mga gastos mo? Itong mga pangailangan. Like for example, kung single ka dito, single ka pa rin dito, rent and bed space, 4,500. Electricity, 1,500. Food and groceries, 4,500. When you say food and groceries, mas maganda rin dito kung kakain ka lang sa sa bahay, Then transportation, 1,500. Load at saka communication, 500. So ang tip ko po sa inyo, you now have a bit more room to buy actually the food that you really like na healthy. Number 2, wants naman po tayo. Sa wants po, di ba? Naglagay po tayo ng 20%. Ito yung pampasarap ng buhay, pero dapat controlled po. O sige, lagyan na natin ng budget ang Netflix, dining out, shopping, gym, travel and leisure. O breakdown na natin sa Netflix 300, dining out per month, per month 1K, shopping 1K, gym 1K, travel and leisure 1,700. So in other words, kung nagbabudget tayo, hindi mo kailangan maging yung parang sobrang tipid na hindi ka na nag-e-enjoy. Pero hindi mo rin kailangan, di ba? Weekly mag-shopping, di ba? Sa online. Okay? And third, ang pinakamahalaga, yung savings natin, yung pag-iipon. Naglaan tayo ng 30% sa 25,000, that's 7,500. Ito naman ang investment mo sa future. O una, gawin natin to kung may 7,500 ka, emergency fund, 2,500, life insurance, mga 1,500, investment, 1,000, di ba? Pwede mo ilagay sa Pag-ibig MP2, then business, side hustle, di ba? May capital ka na 1K, tapos may ka pa, kung gusto mo pang mag-save para sa laptop mo, or if not naman sa travel fund mo, di ba? Another 1,500. So in other words, kung makikita mo talaga, pwede kang mag-ipon, pwede kang mag-enjoy, pwede kang kumaso sa pangailangan mo. Pero ito lang, pagka 25,000 ang kita po natin, these are the things that you still cannot afford, okay? Mga luho pa rin. Like for example, ito hindi mo kayang umupa ng mga kondo ng 10 to 15,000. That's ridiculous. Kakainin na agad almost 50% ng iyong sweldo. Or number 2, hindi ka pwede talaga yung mga trip mo lang, magmi-milk tea ka, kape. Or let's say, gusto mo ng high-end na phone. Oo. Or let's say, gusto mo mag-monthly travel. Oo, staycation. Or if not naman, yung mga, again, yung mga luxury skincare or mga branded na hindi pa panahon. Oo. Kakayanin mo yan in the future but not at 25,000. So, makikita nyo po, ang 25,000 po in reality, hindi siya maliit kung alam mo kung paano i-manage to. Chinky, nagkukulang nga 25 ko. Grabe nga, nung 15,000 nga kita mo. Kulang. Pero ngayon, 25 kulang pa rin. So, makikita mo talaga ang problema, hindi talaga yung gastos. Ang problema natin talaga is sistema at disiplina. Agree? Kaya kapag natuto ka na mag-manage sa 25, maniwala ka, madali na i-manage yung income ng 50K, 100K o kahit million pa. Kaya kung gusto mo matuto mag-budget, okay? Gusto mo bang matuto mag-budget? I-comment mo sa baba. Oo. I-comment mo sa baba sa comment section. Budget. Okay? Budget sa comment section para bibigyan kita ng tool. Okay? May mga tool kang pwedeng basahin at sundin para matuto ka mag-budget. Type the word budget. So mga kapatid, thank you very much. I hope that you are enlightened na pwedeng pagkasya ng 25,000 lalo kung ikaw ay single pa. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers,
and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.